pa natin mga Sister kapatid. Nika, si Ate Rem, Ate Angel, Nanay Wilma, Ate Lee. Ko na lang. Sige po, Nanay. Yeah. Brief ko na lang ang ano ko dito, ha? Ang buod ng pumasok sa puso ko at isipan. Kasi ang ano ko dito is tungkol nga sa pagpunta ni Apostol sa Thessalonica. Apo. Ating hadlang. Maraming pinagdadaanan para makita at matunghayan ang kalagayan ng Thessalonica. So kung ito ay ihahambing natin sa ating bilang tayo, pero sa ating paglakad sa Panginoon, maraming persecution ang ating pinagdadaanan. Opo. Amen. Amen po ba? Amen. Po. Ito'y nagmumula sa pinakamalapit na mga mahal natin sa buhay, lalo't higit kung sila'y matitigas pa ang kanilang mga puso. So, ibig sabihin, hindi pa nila lubos na nakikilala ang Panginoon at hindi pa sila namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi nila naintindihan kung ano ang will ng Panginoon, kung ano ang salita ng Diyos na dapat natin ay ipamuhay. So, according dito sa kay Apostol Pablo, na maraming hadlang, katulad din nung inilikas ng Panginoon sa Ehipto ang mga Israelita. Ang dami niyang ibinigay na mga pagsubok, maraming hindi biro ang bago na pagtagumpayan, binigyan niya talaga ng maraming pagsubok bago ito nakalikas, bago ito pinayagan na sila'y makatakas sa mga Ehipto. So, yun, ng isang believers na nananampalataya sa Panginoon, lahat ng ating mga pinagdadaanan ay nagdadaan tayo sa makipot na daan. Di po ba? Lahat po tayo ay hindi biro ang ating pinagdadaanan. So, because of the love of God, dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, ang lahat ng mga persecution na yun, dahil nakilala natin ng lubos ang Panginoon, iyon ay nagiging baliwala sa buhay natin. Hindi natin alintana anumang persecution na binigay sa atin, mga naririnig natin, at tayo'y masaktan man tayo, ay sandalian lang yun. Kasi natin na tayo ay nasa Panginoon. So, dahil nga sa pag-ibig ng Panginoon, pinahintulutan niya na makita ni Apostol Pablo at mabisita ang mga taga-Thessalonica kung ano ang magiging kalagayan. So nandun ang kanyang pag-ibig na dapat iyon ang kunin natin. Na every one of us, love is always nandiyan. Lagi sa bawat isa sa atin. So, dahil dito sa ating platform na to, nawa maghari ang pag-ibigan ng bawat isa. Dahil lahat ay tayo ay dadaan sa mahigpit na persecution sa bawat isa. Kaya, alam natin na ang Panginoon ang lagi sa atin gumagabay at lagi siya ang ating susundin tungo sa ating sa pagsunod natin ay nagiging banal tayo. Pinababanal tayo ng Panginoon at hindi tayo mawawala. Kasi tayo ay mga hinirang ng Panginoon. Tayo ay pinili, katulad ng mga apostol. Diba? Pinili sila ng Panginoon para sumunod sa Kanya. So, tayo bilang nakakilala at sumusunod sa salita ng Diyos, tayo ay susunod sa Kanya. Kaya tayo, Lord, nakipinili, Panginoon. Praise God. So,
Salamat sa Panginoon sa hapon na ito, na nawa lahat ang pagsisikap ni Apostol Pablo ay ganoon din ang mangyari sa atin. Ang pagsisikap upang masiklan natin ang kingdom ng Panginoon ng bawat isa. Hindi bihiro ang ating pinagdadaanan para marating natin ito. Kaya, ayon nga i-share ko sa inyo. Habang ako'y nagninilay-nilay, mayroon akong nabasa all about sa prayers. Ang pag-deliver pala ng prayers, mga kapatid, mayroon midnight prayers, mayroon 4 and 6 o'clock prayers, and the 3 o'clock prayers. Dahil yung mga oras na iyan, iyon pala kung saan ang Panginoon ay tayo tinitingnan. Kumbaga sa CCTV, tinitingnan tayo na ano na mga anak ko, nagdadasal ba, gano'n. Iyon pala ang pinakamahalagang oras para sa atin, para tayo magdasal para sa Kanya. Ano man, iyon yung nagiging intimacy natin sa Panginoon. Doon natin nakakamtan ang prayers. Through yung natin sa mga demonic forces. Ayun ay, habang tayo nandito, hindi tayo nilulubayan ng ating kaaway. Kaya, nagkakaroon ng daan at bawat isa na makapasok kung tayo'y nawawalay sa Panginoon. So, glory to God. Hindi tayo yun, mga kapatid. Dahil tayo ay pinili ng Panginoon upang magkaisa, upang patuloy tayong paggamit at patuloy tayong magsaliksik at patuloy tayong lumalim sa Kanyang salita. Pero we ask that, ako, sinasabi ko sa Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan upang higit kitang makilala sa buhay ko. Makilala kita deeply, magkaroon ako ng higit na intimacy sa iyo para masunod ko lalo ang iyong kalooban at ako'y pagagamit sa iyo. Salamat at purihin ang Diyos sa buhay natin. Salamat na to you. Amen. Amen po. Praise God. May tanong si Sister Rem kay Nanay, yung ano daw pong yung Nanay, book at verse. Alin banda yun, Sister Rem? Yung sa last? Yung last na nabanggit mo, Nanay? Sa prayer. Ano yun? Isang topic yun, isang testimony yun. Kasi mahilig ako about testimony sa mga Eastern countries. Ang dami mong malalaman talaga is about the attitude, about sa mga demonic forces, ang daming mga testimony na nangyayari na ang pag-deliver pala ng mga prayers natin dapat nasa oras, lalong-lalo na ang 3 o'clock na ngayong hapon. Kasi iyon yung i-rely natin talaga sa Panginoon, yung blood ni Lord. Iyon talaga ang cleansing at doon talaga ang Tapos yung morning prayer, iyon pala yung paggabay kalakad natin sa buong maghapon. At doon din tayo hihingi, taos puso. Kaya sabi, from 5 o'clock to 6 o'clock, yun talaga ang pinakaano ng Panginoon na tayo'y mag-prayer sa Kanya. Magkaroon din tayo nag-midnight. Doon tayo hihiling Doon, kaya yung mga oras na yan, doon natin hihilingin kung ano ang gusto natin sa Panginoon. Yung magkaroon tayo ng depth na paghingi sa Kanya. Doon natin sa mga oras. Kasi ang midnight is one way of sacrificing. Magsasacrifice tayo para magising. Ako nagigising ako. 2 days akong talagang nag-meditate. Talagang inaral ko talaga. Sabi ko, Lord, gagawin ko ito for your glory. Masunod kita. Kaya, glory to God, nagigising ako 11:30. So, tulog ulit. Tapos hanggang 4 o'clock, nagigising na ako.
Nagkakaroon uli ako ng prayers. Tapos, 3 o'clock na. Ito, kahapon, nagawa ko yun. So, patuloy yung routine na yun. Tapos, ano man hilingin natin, halimbawa about sa ating family, anong nangyayari sa pamilya natin, lalo na ang matitigas na puso, mga ginagawa about sa mga nagsasyabu, gano'n, yung mga malalang gano'n, ibinibigay ng Panginoon. Ang binibigay niya talaga ang kahilingan. Yung mga addiction, lalo na sa mga apo. Ako ngayon ang hinihiling ko yung addiction about sa cellphone, mga apo ko, gano'n. Talagang iniiyak ko yan. Yung tamang oras na ibinigay ng Panginoon para tayo mag-prayer, ginagawa ko yun ngayon. Nagsasacrifice para sa ating mga mahal sa buhay at para dito sa mundo natin. Talaga yung sinasama ko sa sakripisyo. Kasi ang midnight prayer, sabi nga ng Panginoon, hindi biro na kita kang nag-prayer sa ganong oras. Kasi ano your sacrifice. Kaya hindi man niya ibigay ng isang buwan, pero ibibigay niya iyon ang kahilingan natin. Amen, Nanay. Kasi sa tamang nandun yung ano natin, nandun yung inisa ng puso natin. Yung it reflects sa attitude natin. Kung ikaw ay makasalanan lubos na hingi ka ng hingi, ay hindi ibibigay sa iyo yun. Kailangan ikaw muna magpakalinis. Linisin mo muna ng buo-buo ang katauhan mo. Maging holiness, maging likeness ka ni Lord. Walang hindi ibibigay sa iyo ang Panginoon. Instant pa nga pag-ibigay ng Panginoon. Iniisip mo. Iniisip mo pa lang nandiyan na. Yes, totoo yan. Totoo yan. Di biro. Ganon kabuti ang Panginoon. Maamis ka, di iyak ka na lang sa nangyayari sa buhay natin. Kaya maging faithful talaga tayo sa Panginoon at sumunod sa Kanyang. So, in that way, kaya nga sinasabi ko, Lord, open the doorway sa mga hinihiling ko. Yung prayer mo kasama yung rebuking, pag-deliverance about evil spirit, sa mga witchcraft na aalisin mo yun, mo sa kanya, healing mo sa kanya, sa buong family, alisin mo yun. Kasi healing mo through the blood of Jesus, hilingin mo yun, mawala sa buhay ninyo muna mo yung mga anak. Everything will die. Magiging maayos ang buhay natin. Totoo yun. Ako, yung 2 days na yung mananatili ako, ganun. Hanggang ngayon, nandito pa sa mga cellphone ko, talagang halos maghapon ako nakatutok sa pakikinig. About kay Erica, di ba, ang dami niyang revelation. Opo na. Ang dami ko din yun, ang dami talagang mga pasok sa mga pinanunod. Kaya glory to God, nagkakaroon tayo ng rootness, nagkakaroon tayo ng additional na sila ng mga verses. Titingnan mo yun. Titingnan mo sa Word of God, anuhin mo, i-implement mo, mo sa Kanya. Kaya lang hindi ko mahabol kung isinusulat ko. Ang mga verses na lang ang hinahabol ko. Tapos inuulit ko na lang uli pakinggan. Yan na lang ang ginagawa ko. So, praise God, mabuti ang Diyos na ipinapaabot sa atin yung mga Kanyang mga itinuturo at yung revelation na binibigay niya sa atin. Thank Amen, you. Nanay. Back to Praise you. God. May dadagdag lang din po ako mga kapatid regarding nga po dito sa na-topic natin para sa hapon na ito. Itong 1 Thessalonians chapter 3. Yan nga po yung nakalagay dyan, yung regarding po sa to establish and exhort you in your faith. Ibig sabihin po nung establish and exhort, yun nga po tayo ay ina-uplift natin yung bawat isa. Kaya nga po sa mga gawaing ito, nagkakaroon tayo ng fellowship. Iron sharpens iron.
So, ibig sabihin, para po tayong mga nagbabagang uling na pag nagsasama-sama, lalo pa pong nag-aapoy, nagbabaga. So, kapag may isang nanghihina, na-uplift yung isa. Na talagang magliliyab din po yung apoy. At kapag naman po, tinanggal po yung isang uling na yun, matatanggal yung kanyang init, yung baga niya. So, mawawala, lalamig po siya. So, dapat, kailangan po na katulad nga din po dito sa mga taga Thessalonica, 'di ba? Nagkakaroon po sila talaga ng pagkaka-meet, 'di ba, gathering. So katulad nito, fellowship natin na tayo ay nag-encourage sa bawat isa, ini-strengthen ng faith ng bawat isa. At naghahatid po ng banal na salita na pagkain ng ating mga espiritu na nagpapalakas po sa atin, spiritual. Kailangan na kailangan po yan. Yan ang nagpapalakas po sa atin. At in-encourage din po natin yung bawat isa na kapag may nanghihina, di ba, narito yung banal na salita ng Diyos na panghawakan po natin. At giving comfort po sa bawat isa. Yan din po yun. I-comfort natin kung sino yung nanghihina, kung sino yung may pinagdadaan ng problema. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Pero iba't iba po tayo ng pinagdadaanan. Kaya kailangan din po nating i-check up each other. Ayan po yung naano ko dito sa 1 Thessalonians 3. Na i-update po natin yung bawat isa na kaya nga po tayo may gising ganito, na chine-check up po namin kayo kung meron, di ba, nagkakamustahan po tayo dito. Huwag po kayong mahiya na mag-chat dito, i-message nyo po kung ano yung gusto nyo i-share. Yung mga na-devotion nyo, yung mga natutunan nyo, mga reflection nyo, mga revelation ni Lord sa inyo. I-share nyo po dito kasi makakapag-uplift po yan sa bawat isa. Na malay po natin, yung isa hindi lang nagsasabi ng hihina siya. Tapos true dun sa pinahatid sa'yo ni Lord. Kasi pwede pong padaanin sa isa ni Lord eh. Para po dun sa isa or para sa lahat. Diba? Para mapalakas yung bawat isa. So pwedeng mapadaan sa'yo yung revelation tapos ma-share mo sa bawat isa. Para po sila ay mapalakas po sa kanilang pananampalataya. And then, yun nga po, na pagka nga po nalalaman namin na kayo ay matatag at nagpapatuloy kayo sa inyong pananampalataya, bagamat may paghihirap, ay naging masaya na rin po kami, katulad po nila Apostol Pablo, na yun nga po nagbubunga po. Nagbubunga po yung mga, 'di ba, yung mga pagpapagal po natin sa bawat araw ng ating buhay, sa mga gawain na ginagawa natin para sa Panginoon at para sa bawat isa sa ating mga kapatid sa Panginoong Jesus. And then, dito din po na ano ko rin regarding po sa steadfast faith. Steadfast faith po. Nandyan po yan sa James. Ano po natin, share ko lang po before tayo magtapos. James chapter 1 verse 3 to 4, sabi po dito, no? English po yung Bible ko, sabi dito, count it all joy and my brothers when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Ibig sabihin po, and let steadfastness have its full effect that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ibig sabihin po, no, steadfastness, katatagan ng ating pananampalataya. Yung pagtitiis po natin, itong ang pagpapagal natin, na narito rin po yan sa Romans chapter 5. Sabi po dito, no, Romans chapter 5. Ayan. Ang sabi po dito, verse 3. 5:3. Sabi po dito, no? Pakinggan po natin ito. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces produces endurance. So, yung suffering po, yung pain and suffering na nararanasan natin, mga trials, yung mga persecutions, nagpo-produce po ng endurance. Patience and endurance, yan po yan. And endurance produces character. And character produces hope. Yung pagka po tayo'y nakakaranas ng pain and suffering, dyan po nahuhubog yung ating pananampalataya na mas lalo pa pong tumatag. Diba? Magkaroon nga po tayo ng pagtitiis, maging steadfast yung ating faith, maging matatag po tayo, at made-develop po yung ating character na papunta nga po sa wangi, sa katangian, character ng ating Panginoon. Yan po yan. And then sabi po dito, and endurance produces character, character produces hope. Ito po, kailangan po natin yung hope. Kasi ano po yan kailangan din po yan sa faith. Kailangan may positive kang expectation. Hope po kasi is a positive expectation mo sa bagay na hinihiling mo sa Panginoon. Dapat ikay positive kasi, diba, ipagkakaloob yan ng Panginoon. Kailangan may hope ka and then wag matatapos sa hope.
Kailangan po ay dyan na po papasok yung faith. Kasi faith is the assurance of things we hope for. Sabi din po dyan, ang faith kailangan dagdagan ng patience. Add it with patience. Kasi nga po nabanggit natin kahapon sa sa fellowship, kagabi, na kapag po, ang faith po kasi, di ba, yung faith po natin, na hindi po yan agad-agad. Kailangan may proseso. Kailangan may patience. May pag-aantay po tayo. Katulad nga po ng pagtatanim. Kayo ay nagtanim, di ba, dinidiligan. Yan ay inaantay nyo hanggang mag-grow, hanggang maging ano po siya, puno, mamunga. Di ba, yan na po yun. Kailangan may patience po tayo. And then, katulad nga din po ng buntis na nanay, din na ina, hindi po yan agad-agad manganganak. Diba, mayroon po yung 9 months preparation. So, kailangan, yung sa preparation na yun, dyan yun na po talagang kayo ay nagiging masigasig, 'di ba? Kayo ay yun nga po, nandun yung hope nyo, nandun yung faith nyo, nandun yung patience nyo, nandun yung character development nyo. Ayan po yun dito. And hope does not put us to shame. Hindi daw po tayo mapapahiya. Kasi pag tayo ay kumapit sa promise ng Panginoon na sa kanyang salita, yan po ay mapagkakatiwalaan, for God cannot lie. Yes po, pag yan ay nasa salita niya, tutuparin niya po yan. And sabi po dito, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Siya po ang Diyos na nasa atin. Nasabi nga po dito, no? Love. Yan din po nabanggit din po yan sa dito sa 1 Thessalonians 3 na topic natin. That may the Lord make you increase and abound in love. Nabanggit din po yan ni Nanay Wilma kanina na kailangan po ay nag-uumapaw yung pagmamahal natin sa Diyos. At out of the abundance yung love natin sa Panginoon, dahil ang, di ba, ang pagsabi niya, pag mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. So, pagsunod. So, dyan na po papasok na mapapagkalooban at mapapakita, mahahati din natin ang pagmamahal sa ating kapwa. Yan po yan. Sabi dito, for one another and for all as we do for you. Yan po yung ginagawa natin ngayon. Na tinutulungan po natin ang bawat isa, pinapalakas ang bawat isa, yan po ay pagmamahal. Diba? At pagtatama, rebuking. Rebuking is love. Kapag po binibigyan kayo ng pagpapayo sa inyong mga nagagawa, sa ating mga nagagawang pagkakamali, yan po ay pagtatama. Para nga po maipresenta tayo sa pagbabalik ng Panginoon as holy, blameless, without a spot, sabi nga po ni Brother Daniel kanina, and righteous. So, ibig sabihin po nun, hindi yan sa ating sariling kakayahan, hindi yan sa ating sariling gawa, sa Diyos po. Sa Diyos lamang. Wala basura po. Isa lamang po tayong dito, no? Wala po tayong ambag dito. We are just a vessel. Kailangan lang isurrender natin ang ating sarili, magpagamit, sumunod sa ating Panginoon para siya yung kumilos ng kumilos sa ating buhay. At mag-reflect na po yan yung mga magagandang gawain at bunga ng banal na espiritu sa ating buhay. Para nga po tayo ay, di ba, masanctify, mapabanal sa pagbabalik ng ating Panginoon. At importante din po, yung prayer. A life of prayer. Na nabanggit nga din po natin last time, na ang panalangin po, hindi yan natatapos sa pagsasalita mo sa prayer. It extends on your whole life. Kailangan po kung ano yung binabanggit mo sa prayer, ay dapat tugma sa pamumuhay mo. Kung pinagpipray mo, na nagsisik ka for wisdom, humihiling ka ng wisdom sa Panginoon, dapat makikita ng Panginoon na maging masigasig ka sa pagbabasa ng kanyang salita. Kasi dyan manggagaling ang wisdom sa kanya. Siya po ito, salita. Pero pagka humihiling ka tapos tamad ka naman, paano ipagkakalob ng Panginoon yun sa'yo? Kung humihiling ka naman na nagsisisi ka na pinapatawad mo na yung tao, tapos makikita ng Panginoon na galit ka pa din dun sa tao. Diba? Kung ano-ano pa rin yung sinasabi mo, kung ano-ano pa rin yung lumalabas sa bibig mo sa taong iyon. Alaman ng Panginoon na genuine ka doon kung ganun yung nakikita niya sa pamumuhay mo. So dapat, a life of prayer. Dapat, hindi lang yung bibig mo ang nagsasalita, di ba? Even your life speaks. Even your life prays. Kailangan yung buhay mo nananalangin din. Kasi dyan malalaman ng Panginoon na ikay totoo. Yung puso, yung heart posture mo, yung heart intention, heart motive mo sa yung panalangin ay totoo. Totoo yung puso mo. Kasi yan yung tinitingnan niya. Sabi nga po niya sa Isaiah, ulitin natin, kahit napakarami yung panalangin, kapag ang buhay nyo ay hindi align sa will at hindi matuwid ang pamumuhay nyo, hindi ko papakinggan. Yan ang sabi niya sa Isaiah. Sinabi ni true prophet Isaiah.
So, unahin, tama yung sinabi na Nanay Wilma, unahin po natin na lumakad ng matuwid sa Panginoon, tanggihan ng ating sariling laman, lumakad ng matuwid sa Diyos, bitbitin ng krus sa pang-araw-araw, sumunod sa kanyang utos. Yan po yan. Para makita ng Panginoon na totoo ka talaga, genuine yung puso mo sa iyong mga panalangin, para yan ay kanyang ipagkaloob. Diba yan nga po sa James chapter 5, a prayer of a righteous person has a great power as it is working. Ibig sabihin po, yung righteous na tao na lumalakad ng matuwid sa Panginoon, bagamat nahihirapan ay nagiging matatag sa pananampalataya, pinapakinggan niya ang prayer nun. Kaya kapag kayo nananalangin, na di ba, kayo yung nagiging intercessor sa inyong pamilya, na sila'y wala pa sa Panginoon, di ba? Hindi pa sila lumalakad ng matuwid. Ngunit ikaw na matuwid, na lumalakad ng matuwid sa Panginoon, ay pinapanalangin sila sa pang-araw-araw. Di ba? Hindi tayo napapagod. So yan, maririnig po yan ng Panginoon. Akala nyo lang walang nangyayari, pero meron. In spiritual. Meron at meron nangyayari sa kanila. In spiritual. Kailangan nyo lang maging matyaga. Huwag kayong tumigil sa pananalangin para sa inyong mga mahal sa buhay, para sa mga taong nakakasalamuhan nyo, sa lahat ng pinupuntahan nyo, panalangin nyo sila. Panalangin nyo po. Panalangin po natin ang lahat, diba? Pray for one another. Diba? Yan po yan. And then, dagdag ko lang, lastly, yung tawag dito, Hebrews 6. Sabi po dito, no? Wait lang mga kapatid. Hebrews 6, sabi po dito, verse 11 to 12, sabi po dito, no, yung buo pong topic dito ng chapter 6 na topic po ni Sis Nika, makikita niyo po yan dun sa TikTok account, pwede niyo po yung panoorin, yung warning against apostasy. Sabi po dito sa verse 11 to 12, and we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish. Hindi daw po tayo maging tamad, kundi maging masigasig. Diba? Maging matatag sa ating pananampalataya, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. So, ibig sabihin daw po, yung faith, kailangan dadagdag, hindi lang basta-basta faith, dadagdagan nyo daw po ng patience. Diba mga kapatid? Faith and patience inherit the promise. And ang sabi din po sa 2 Peter, pagpatuloy na natin, lastly, yan nga po yung idadagdag nyo sa pananampalataya. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7, ang sabi po dito, for this very reason, make every effort to supplement your faith. Dagdagan nyo daw po yung pananampalataya nyo with virtue, kagandahang loob. Dagdagan nyo daw po yung pananampalataya ng kagandahang loob, and virtue with knowledge, kaalaman, wisdom. Dagdagan nyo daw po yung virtue with wisdom, knowledge, and yung knowledge, dagdagan daw po ng self-control. Kailangan may pagpipigil. Be meek, humble, hindi basta-basta buga ng bibig. Isipin mo kung nakalulugod ba yan sa Diyos yung iyong sasabihin o yung gagawin bago mo gawin o sabihin. Self-control, pagpipigil. With steadfastness, yan, sabi nga po kanina, di ba, yan nabanggit natin, katatagan ng ating pananampalataya. And, dagdagan daw po yung steadfast ng godliness or holiness. Yan, pamumuhay ng may kabanalan. At, dadagdagan mo yun ng brotherly affection. Ibig sabihin, ito nga po yung nabanggit natin, pagmamahal sa bawat isa sa ating mga kapatid. Na hindi lang yung ikaw yung tumatatag, dapat lahat po tayo, kaya papatatagin po natin ang bawat isa. Through the word, be rooted on the word. Diyan po manggagaling ang pananampalataya. Kasi ang Panginoong Jesucristo po yan. Lagi po nating ililid ang bawat isa to be rooted in the word of Christ. Kasi diyan po manggagaling yung pananampalataya. At isusupplement nyo lang po ng mga bagay na ito. Mga binanggit po dito. And lastly, yung brotherly affection or yung pagmamahal sa bawat isa ay isusupplement nyo po ng pagmamahal. Yan na po yun. Yan na po yun, no? Yung brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, kung ito daw po ay pinapanatili nyo yung mga qualities na ito at talagang ini-increase nyo pa, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, itong mga nabanggit po ni Apostol Pedro dito, na kapag sinamahan nyo nga po yung pananampalataya nyo ng mga katangiang ito, imposible na maging kayo unfruitful.
Yan ang hatid niyan, na magbunga pa po kayo sa iyong pananampalataya, yung banal na espiritu sa inyo, sa inyong pananampalataya. Kasi may ebidensya po yan. Faith has evidence. Doon nga po pumapasok yung mabuting bunga, transformation, pagbabago, at itong mga magaganda, mabubuting gawain na ating ginagawa sa pang-araw-araw. Yun lamang po mga kapatid, maraming salamat po. Praise God po. Baka po may gusto pa po mag-share. Before po tayo mag-close ng prayer. Sister Neka? Sister Cariz? Ate Ren? Sister Yuli? Mukhang wala na brother, no? Pwede tayo closing prayer. Sister Nika? Si Sister Nika. Sister Neka. Sakto tayo dun sa, yung nabahagi ni Nanay Wilma, 3. Sumobra lang ng 9 minutes. Sister Neka. Praise God. God. Another mga knowledge, wisdom na binigay kay Nanay Wilma para i-share sa atin about po sa panalangin. Kasi yun nga, mahalaga talaga yan sa atin. Pero yun nga po, dagdag ko lang din na talagang kapag sama-sama po tayo physically, ay mas marami tayong magagawa at lalo na kapag nagiging intercessor tayo sa specific event or mga tao, mas mas effective. Kaya ayun po. Kaya sa Satan, lagi siyang gumagawa ng mga ways para nga po diba pigilan. Kasi diba nga po ang ginagawa ng Panginoon, tinitipon niya. Si Satan naman kinakalat niya. So, kapag ibig sabihin tayo ay sama-sama, matatag tayo, hindi tayo basta matitibag. Kasi nga, maghihilahan tayo just in case may ilan na mabuwal. So, yung malalakas, sila yung magtatayo. At kapag sila naman yung mabuwal, yung kasama nila, ang siya naman pong magtatayo sa kanila. So, yun lang din po yung naging insight sa akin, revelation habang pinapakinggan ko po yung naging topic ni Brother about nga po dito sa 1 Thessalonica. So, ayun mga kapatid, tayo po ay manalangin na para makapagpahinga na po ang lahat at maka-pray na din ng satilunan. So, tayo na po ay pumikit at iyo po ang ating mga ulo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na to, sa oras na to na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po dahil yung signal namin ay naging maayos po. Salamat din po sa buhay ni Brother Daniel na ginawa niyong vessel sa mga oras na to, Panginoon, upang ipapatid po ang inyong mensahe sa amin, Panginoon. Dalangin po namin lahat ng aming napakinggan sa Kanya ay itanim niyo po sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso, ma-absorb po namin ito. Ito ay magdagdag nutrients nang sa gayon patuloy po kaming mamunga sa mabubuting gawa na dahil din po, Panginoon, sa inyong banal na spirito. Panginoon, I plead your blood, Panginoon, sa lahat ng soul na narito, Lord God, at ganoon din sa kanilang pamilya, sa kanilang mga relatives, at even, Lord, yung mga lost sheep mo, Lord, cover them with your hedge of fire. Ganun din po kami, Panginoon, at ganun din po yung aming pamilya. Kayo na po ang bahala na humiko sa kanilang puso, na matigas pa rin sa iyong salita at lumapit po sa iyo. At dalangin po namin ng patuloy kang magkaroon ng time management, lalo na dito, Panginoon, sa gawain na ipinagkatiwala niyo sa amin. Ngunit kayo nga po, Lord God, ang siyang kikilos, kami ay katawan niyo lamang dito sa mundo, representative niyo lamang. Kaya naman, Lord, sa inyo na po namin sinasantandar lahat. At ganyan din po yung aming panalangin, individually sa inyo po na po itinataas, Lord. Patuloy niyo po kaming disiplinahin, patuloy niyo po kaming turuan, patuloy niyo po kaming gawin ng pagkumbaba. Remove every negative spirits, evil spirit na kung meron pa man pong nakatouch ng puso at isipan, at palitan niyo po ito, Panginoon, ng inyong espiritu. At dalangin po namin na i-lock niyo ito, Lord God, i-kick out niyo yung mga demonic entities, at kayo ang patuloy, Lord God, na umupo sa aming mga puso. At dalangin po namin yung buhay namin binigay niyo sa amin ay magamit namin sa makabuluhan, lalo na, Panginoon, sa iyong kaharian. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo kaming lagyan sa aming isipan ng purpose namin, kung bakit ba kami nito, ba't ba namin ito ginagawa. At dalangin po namin na ang pinaka-main goal lamang namin ay pagmamahal at dahil sa pagsunod sa inyo. Lord, patuloy niyo po palambutin ang aming mga puso, gawin niyo po kami mapagkumbaba, mababa, at yung pagmamahal na ibinigay niyo po sa amin, yung expectum niyo, Lord God, sa mga lost sheep niyo, sa mga tao, at ganun din yung maging paningin namin sa kanila,
awa at hindi handog, Lord God, mercy, pagkakaroon ng puso na tulad sa inyo, pagkakaroon ng isip na tulad sa inyo, obedience katulad po ng sa inyo, at ganun din, more of you, Lord, less of us, at ganun din po, consume us fully, inhabit us fully. Lahat, Panginoon, hindi pa namin nasusurrender, Lord, we surrender it all now, Panginoon, at ganun din po, kayo po ang patuloy na magsaayos ng lahat, at yung emotion po namin, kung ano bang thoughts namin ngayon, Panginoon, ibinibigay namin to sa inyo, isinusurrender namin to sa inyo. Lord, manage our heart, manage our mind, everything of us, everything sa aming buhay, manage us, Lord. Samahan niyo po kami sa anumang aming gagawin, ganun din sa aming pag-iisip, ganun din sa aming mararamdaman, at patuloy niyo po kaming bigyan ng self-control, Lord God, at patuloy pong itama, i-reveal yung mga pagkakamali na patuloy po namin nagagawa. Panginoon, maraming salamat po. Hindi ko na po pahabain ang prayers na ito. Pakaingatan niyo po ang bawat isa at patuloy na pagliyabin sa pamagitan po ng iyong salita. Eagerness, Panginoon, sa inyong salita, mas makilala ka, ikaw ang maging main goal, hindi lang bilang maging ticket ka para hindi kami mapunta sa hell, kundi ang pinaka-main goal namin na ikaw, Panginoon, ang makasama ka. Salamat po. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen po. Amen po. Shalom everyone.